Ito ang MT-15, ang motorsiklong ginawa ng Yamaha mula pa noong 2018. Ito ay base sa Yamaha YZF R15 na mayroong 155cc engine. Liquid cooled po ito, single cylinder, equipped ang main frame ng alloy delta box at ang makina naman ng BVA. Ito ay naka-inverted fork at ang kanyang exterior parts ay espesyal na disenyo at hango sa MT-09 na modelo noong 2017. Nagsimula sa Thailand noong 2018 at noong January 2019 naman sa Indonesia. Sa Pilipinas, nailabas po ito noong 2020 at hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang MT-15 at may bagong kulay na naman tayong masisilayan. Tiyak na hahangaan na naman ito ng mga motorcycle enthusiast, partikular sa modelong ito, ang hubad na street bike handang sumabak sa kakalsadahan ng Pilipinas. Dala-dala ang ritmo at himig ng madilim na bahagi ng mga Hapon. Ito ang MT-15. Boss Motovlog. Direct, nasaan po yung snow? Direct, pakilagay po yung snow. Ayan, di mo natin may lalagay yung snow kasi ano lang yan. Ano lang yung effects lang po mga boss, no? So eto mga bossing, meron itong dalawang susi itong MT-15. So dito, ang susian niya traditional pa siya. So hindi siya kagaya ng iba ng mga Achilles, answer back. Ito wala pong answer back. May shutter key yan at kakaiba. Square type yung shutter key nito. Ibang-iba sa mga Mio na pabilog. Pero same function pa rin naman po yan. Shutter key para depensa po yan. Di basta-basta matutungkab, ano? Pagka naka-shutter lock, kagaya niyan, kumbaga nakalock na yung motor mo sa handle, nakasarado pa yung susian. Talagang may hirapan na yung kawatan nito na sungkitin to, maliban na lang kung meron siyang pickup, isasampa yung motorsiklo mo. Pero kung nakakadena naman sa sa isa pang motor, mahihirapan na siya. Lalo na ngayon, no? Usong-uso talaga naka-1. Lalo na sa napakainit na issue ngayon. Alam niyo na, 'di ba? Pero mabalik tayo dito sa MT-15. Itong MT-15 talaga namang the most promising model ng Yamaha. Wala pa pong inilalabas talaga na version 3 to. Ito po is version 2 pa rin mula nung inilabas nga ito noong 2020 dito sa Pilipinas. Nakakadalawang version pa lang po ito. Itong version 2, nagpapalit-palit na lang po ng kulay ito. At yung mga inilabas na kulay na black, meron ding cyan color ng mga nakaraang taon, bihira ka na makakita ngayon. Ito na po yung bagong kulay ngayon ng MT-15. Distinct ang forma nito na hango sa MT-09, yung pinaka headlight assembly nito. Makikita mo naka-projector lamp yan sa pinakaharapan at yung parang mata niya nagsisilbing daytime running light nyo, at bukod yung kanya mga turning light sa gilid. Lahat ng 155cc ng Yamaha, iisa lang po ang makina niya, mga NMAX man yan, Aerox. At itong MT-15 kasama na yan, basta mga 155, iisa lang po ang makina niyan, no? Nag-iiba lang ng body construction saka sa frame. Pero ang kagandahan dito, naka delta box alloy frame po ito. Kumbaga disenyo niyan para sa mas magaan pero makunat na frame. Nakakatulong yan para sa magandang balanse ng motor, at siyempre pag nagta-top speed ka, hindi basta-basta nagwawabol yung motorsiklo mo. Isa ang makunat at matibay na frame para sa isang overall performance ng motor. Nakakatulong po yan lalo sa pagbibigay ng mabilis at swabbing ride. Siyempre idagdag mo pa yung kapansin-pansin na kulay dilaw o goldish na kulay ng upside down telescopic nito. Maganda yung navigation mo. Pagpalipat-lipat ka ng lokasyon ng iyong motorsiklo, hindi masyadong matagtag pagka naka-upside down telescopic ang iyong motorsiklo. Pinalakas ng 155cc engine liquid-cooled single overhead cam na kayang sumipa ng 19 horsepower, 19 na kabayo. Kaya naman pala dahil naka 4 bulbs na po ito.
Idagdag mo pa ang variable valve actuation o VVA from low to mid RPM ay nakakatulong sa overall performance ng motorsiklo. Of course, it is mated by the 6-speed manual transmission kaya kailangan marunong ka mangambyo. Kung ikaw sanay sa mga scooter, walang kambyo-kambyo dito, kailangan matuto ka maging tunay na lalaki. 10 liters na tank capacity, sapat na para malibot mo ang Ilocos nang hindi ka masyado nagpapagas. Naka-fuel injected na rin ito kaya sinisigurado yung tipid ng gas consumption mo. 40 to 42 km per liter ang approximately ang kanyang gas consumption base sa mga nakagamit, pero depende pa rin yan sa bigat mo. At kayang tumap speed ng mga around 130 km per hour. Mabilis-bilis na rin yon. Pero hindi naman to talaga tinatop speed dahil nga ito'y empty. It means master of torque. Nakatono po ito para sa mataas na arangkada. Hindi po siya pang top end o pang top speed. Nakadisenyo to pang street legal, pang araw-araw na gamit, pansingit sa traffic, na may mapormang tindig at maangas na looks. Nasa panahon ngayong usong-uso mga automatic dahil sa comfort, ito yung magpapaiba ngayon sa takbuhan sa kalsada. Wala itong ABS mga bossing, kaya kumbaga man between a machine at ang napakagandang aesthetic look design ng motor. Ito yung magpapaiba sa'yo at magiging distinct look ang pormahan mo pag dumaan ka na sa kalagitnaan ng napakaraming mga scooter dito sa Metro Manila. Aakalain mo pang big bike dahil sa build quality ng motor na mataas, matangkad, malaki ang tangke. Hindi mo iisiping 155cc lang ito. Pero nakuha mo na yung ganong tindig pero hindi ka gumagastos ng mataas ng maintenance. Papalit ka lang dito ng langis, brake pad, gulong, air filter, coolant, minsan sa isang taon. Ganun lang kababa ang maintenance ng 155cc. Tapos syempre fuel injected, tipid na rin sa gasto. Ano pang nakakahadlang para kunin ng master of torque na to na MT-15 na bagong kulay? Wala na. Pera na lang para sa mga walang budget. Pero pwedeng hulugan dito sa Yamaha.